Bunyog mga kababayan, welcome sa ating programa dito po sa Bunyog Pagkakaisa Public Page. Ito mga kabunyog, talagang talagang hindi na maintindihan itong si Alvarez. Ha? Napakatindi ng nangyayari dito sa taong 'to. Ha? Naging speaker ito nung panahon ni Duterte, nung nung maupo si Duterte 2016, ito ang naupong speaker ng Kamara, mga kabunyog. Eh, doon lang ito nakilala sa national level eh. Bigla, maraming nabigla. Bakit naging speaker ito? Naging speaker ito ng Kamara dahil nung panahong tumakbo si Duterte, kulang naman, kukunti pa ang politikong tumataya dito noon. Siyempre, taga Davao ito, Davao region ito. At ewan ko kung Davao del Norte ito o Davao del Sur. Pero politiko ito doon sa Davao region. Ngayon, nung tumakbo si Duterte, ah, PDP laban sila. Sila yung tumaya kay Duterte ay naanuhan niya. Natsambahan niyang tama yung kanyang taya. Nanalo si Duterte noong 2016. Kaya nung maupo si Duterte, ginawa siyang speaker. Yun, na naging makapangyarihan siya noong 2016. Pero 2018, minaniobra siya ni Sara Duterte at saka ni Gloria Arroyo. Itong si Pantaleon Alvarez. Nakakahiya nga ang nangyari dito eh. Kasi magsusona noon si Duterte, State of the Nation Address. Ang ginawa nila Sara Duterte at Gloria, saka si Amy, nagkampihan yung tatlo. Nagmaniobra sila na tanggalin ito sa pagka-speaker, itong si Alvarez. Kaya natanggal ito. Galit na galit ito sa mga Duterte. Humingi siya ng tulong noon kay Digong. Humingi siya ng tulong. Sabi ni Digong sa kanya, wala akong magagawa. Pag si Sara na ang nagmaniobra, wala akong magagawa. Yun ang sinabi sa kanya. Kaya masakit ang loob nito kay Duterte. Kila Sara nung una. Tapos nagpakyaw ito, Pacquiao. Nagpakyaw. Susuportahan niya sa pagka-presidente si Pacquiao. Nung bandang uli, nag-Leni Robredo naman. Nag-Leni Robredo. Matapos ang eleksyon, ngayon balik na naman siya sa Duterte. Tapos ngayon, dahil mainit ang issue ng West Philippine Sea sa China, ang proposal niya, ito yung proposal niya. Para daw mapahupa ang tensyon sa West Philippine Sea kasi mainit na, maigting na ang tensyon. Mag-resign na daw si Marcos Jr. pagkatapos pumalit na si Sara. Pag si Sara na daw ang presidente, ano na yan? Babalik na daw sa normal yan. Hindi na daw manghaharas uli ang China dyan. Anong masasabi nyo sa solusyon ni Panty Alvarez? Di ba mga kabunyog? Imaginin mo, pang vlogger na troll ang ano nito eh. Kung mga DDS na vlogger, hindi pang congressman, hindi pang former speaker. Ang ganyang reaksyon, ang ganyang solusyon. Imagine niyo, ang tingin kasi ni Alvarez, ang sabi kasi ni Alvarez, ang dahilan kaya mainit ang West Philippine Sea dahil kay Marcos. Yung mga pinagagawa daw ni Marcos Jr., yan daw ang dahilan kaya mainit ang West Philippine Sea issue. Nung panahon naman daw ni Duterte, wala naman eh. Wala naman daw tension noon. Kaya, kung maalis na daw si Marcos, mag-resign ito. Kung hindi man mag-resign, i-impeach ito. Kung hindi man i-impeach, patalsikin sa kudeta o people power. Basta daw maalis si Marcos, kung constitutional successor daw si Sara. Ngayon, pag pumalit na si Sara, babalik na sa normal ang West Philippine Sea. So wala na tayong problema. Yan ang sinasabi niya. Yan ang sabi ni Panty Alvarez. Itong si Pantaleon Alvarez, trinaydor na nga siya ng mga Duterte. Trinaydor na siya ni Sara Duterte noon. Nakakahiya yung nangyari sa kanya. Magsusuna si Duterte tapos bigla siyang sinipa. Nagkampihan noon si Sara, si Gloria, saka si Amy. Tapos ngayon, Tapos ngayon, ito naman ang nandyan pa rin siya sa Duterte.
Kahit ang mga sinasabi ni Tony Pantaleon Alvarez, ano na, wala na sa hulog. Imaginein mo, congressman ka, former speaker ka pa, tapos ganyan ang yung mga sinasabi. Alam nyo mga kabunyog, itong si Alvarez, nakakaano to eh, nakakasuka to pa. Ano bang mga nangyari dito sa mga Duterte na to? Si Roque, ano na eh, mga nawala na sa katinuan eh. Mga nawala na sa katinuan itong mga ano, abogado si Roque. Abogado rin to si Alvarez eh. Pero kapag nagsalita, wala na sa mga hulog. Imagine niyo, bakit pag nanalo ba si Sara, wala na ang issue sa West Philippine Sea? Ang gagawin naman ni Sara eh, o kaya pag naupo si Sara kasi sabi niya, mag-resign na daw si Marcos o kaya ma-impeach ito o kaya mapatalsik sa people power o kudeta. Nang pumalit daw si Sara, tahimik na ang issue ng China o sa China. Oh. Totoo, tahimik. Katulad nung panahon ni Digong. Tahimik nung panahon ni Digong. Pero, bakit tahimik? Una, kasi hindi nilalabas sa media yung mga ginagawa ng China. Ang naging policy kasi na ngayon, iba na. Ang policy na ngayon, pagdating sa issue ng West Philippine Sea at China, ibabalita lahat ng ginagawa ng China para makita ng buong bansa at ng buong mundo. O tama lang yon, di ba? Kaya nga bawat araw, halos may nangyayari doon sa West Philippine Sea at binabalita yon. Hindi tinatago. Para makita kung sino ang dahilan ng kaguluhan o tensyon sa West Philippine Sea. China ba o Pilipinas? O araw-araw pag may nangyayari doon, hinaharas ang ating mga barko. O yun, pinapakita yun. Kaya ngayon, kitang-kita na ng buong mundo ang nagaganap doon. Nung panahon ni Duterte, hindi. Nung panahon ni Duterte, ang policy, huwag ibabalita ang mga nangyayaring kaganapan sa West Philippine Sea. Yan yun. Kaya, parang nung panahon ni Duterte, parang normal. Ibig sabihin, walang mga nangyayaring panghaharas sa atin. Walang pambubuli. Liban na lang yung mga hindi na talaga kayang itago. Tulad nung binangga na yung mga sasakyan ng mga mangingisdang Pilipino. Tapos sirang-sira yung bangka ng barko ng sasakyang pandagat ng mangingisdang Pilipino. Buti na lang natulungan sila ng mga Vietnamese na mangingisda. Yan ang nung panahon ni Duterte, parang sinasabi nila Alvarez na hupa ang tensyon kasi hindi binabalita. Kumbaga may hindi pinapaalam sa publiko ang nangyayari sa West Philippine Sea. Tinatago nila Duterte. Bakit tinatago nila Duterte? Para lumabas na maganda yung policy ni Duterte. Kita nyo, wala nang tensyon masyado sa West Philippine Sea. Ay ngayon, sa panahon ni Marcos Jr., iniba ang patakaran. Kaya tama naman yon. Tama naman yon. Bawat nangyayari sa West Philippine Sea, ibalita para malaman ng buong bansa, malaman ng buong mundo. Yun, di nakikita na ngayon ng buong mundo. Di ba? Ngayon, ang gusto ni Alvarez, palitan si Sara o si Marcos, si Sara na ang maupo bilang constitutional successor daw. Pag nag-resign daw kasi si Marcos, papalit si Sara. Pag si Sara na, hindi na gagawin ng China yung mga pinagagawa ngayon. Tapos anong mangyari sa Pilipinas? Ibininta na naman ninyo sa China? Gagawin na namang tuta ng China ang Pilipinas? Yun ang gusto mong mangyari, Alvarez eh. Yan ang gusto nyong mangyari. Mabuti na ngayon at kahit papano tayo, hindi naman tayo makamarcos eh. Pero sa ginagawa ni Marcos sa China, okay na rin tayo doon. Mas mabuti na yon kaysa sa ginawa ni Duterte. Inano tayo ng China eh. Rinato tayo ng China na alipin. Ang presidente ng Pilipinas, tuta ng China. So ngayon kahit papano, naninindigan ang gobyerno ni Marcos sa China versus China. Okay na yon. Anong gagawin ni Alvarez? Ang gusto niyang mangyari, ibalik sa Duterte? Balik na naman ang Pilipinas sa pagkatuta sa China? Wala itong si Alvarez. Kakasuka tong tao na to. Trinaydor na nga siya ng mga Duterte. Nila Sara, sinipa na siya sa pagka-speaker.
Tapos ngayon balik na naman siya diyan sa mga Duterte na yan. Pinahamak din siya ni Duterte nung nakaraang buwan. Naalala niyo nag-anunsyo si Duterte, sabi ni Duterte, kami susulong namin ang Mindanao Independence. Hihiwalay na namin ang Mindanao. Oh, para sa pagpapaliwanag niyan kung ano ang gagawin namin at bakit kailangan yan. Tanungin niyo na lang si Alvarez. Oh, ginawang spokesperson si Alvarez nung panawagan na maghiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, sa Republika ng Pilipinas. Pinahamak na naman ni Duterte si Alvarez eh. Kakahiya na tuloy itong si Alvarez ngayon. Lumalabas, oportunista, walang paninindigan. Ha? Ayan mga kabunyog, nagpipilit ang mga Duterte, mga DDS na makaupo si Sara. Ginagamit naman ngayon issue ng China. Ang sinasabi nila, si Sara ang solusyon. Hindi si Sara ang solusyon. Si Sara ang lalong ano sa atin. Pag si Sara ang naging presidente, pumalit kay Marcos, wala. Talagang ang Pilipinas, tuluyan na uling makakabalik sa China. Yan po. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.